lahat, magpapasalamat po muna ako sa mga nag-invite sa akin dito sa ating Titan Assembly. So, pasalamat po ako kay Mentor Arian, Bernardo Fernandez, and then kay Coach Mike. So, thank you very much po na na-invite ako dito sa pag-share po ng aking personal testimony po. And then, syempre po, papasalamat din po ako sa aking angel mentor na si Mentor Manuel Dali Garbes. Dahil kung hindi po dahil sa kanya, wala po ako ngayon dito. And then, syempre, nagpapasalamat din po ako sa aking Mother Empowered Mentor Myla Puentes at saka kay Mentor, kay Mentor Ed Dagal, yung aming Father Empowered. Kasi sila po talaga yung nag-guide dito sa amin sa business na to. Kasi kung hindi po dahil talaga sa kanila, wala po kami talaga ngayon dito. Kasi syempre, sila po yung humahatak sa amin na para hindi po kami mapapariwara, kumbaga, di ba? Kasi kung wala po talaga yung mga mentor na yon, hindi namin alam kung ano ang aming gagawin. So, thank you po sa lahat. Okay? So, by the way po, magpapakilala po muna ako sa inyo, ano? I'm Arlene Custoy from Taytay Rizal. Isa po akong empleyado na ginagawa ko po ito ngayon yung business na to. Dahil po, sa ngayon po talaga, nakilala ko po yung bar na to kasi may tawag nito. Mayroon po kasi akong health concern. So ngayon, itong time na to, so dati po kasi akong may health concern. So ngayon, ang aking pong background, isa po akong empleyado, isa po akong supervisor sa garment factory. So, yun po yung aking background po. 25 years po akong empleyado po. And then, may DPSY po yung aking family. Meron po akong 3 anak, 2 babae po at 1 lalaki. Then, meron na rin po akong apo. So, ngayon po, so syempre po sa trabaho namin kasi syempre hindi namin hawak yung aming oras. Talaga po yung oras po ng trabaho namin ay hindi lang po 8 oras. Umabot po kami ng 12 hours. So, ganun po talaga ang routine ng buhay namin for 25 years. So, siyempre, nung nagkaedad na tayo, so, dyan yung lumalabas na yung mga sakit-sakit, di ba po? So, that time, nakakaramdam po ako ng hilo, pagod. And then, sumasakit po yung puson ko tuwing madaling araw. So, nag-decide po ako na punta po ng clinic. Pumunta po ako ng AP Clinic ng Antipolo. Pumunta po ako sa aking OB, ang sabi ko, Doc, sabi ko, pag madaling araw po, sumasakit yung puson ko, para siyang tinutusok-tusok. Then sabi niya sa akin, sige, proceed tayo ng ultrasound, vaginal ultrasound po yun. Then nakuha ko naman din kaagad yung result. Ang sabi niya sa akin, Mami, meron po kayong mayuma. Hindi lang po isa, 16 piraso po. So sabi ng doktor sa akin, pero wag po kayo mag-alala kasi pag once na po nag-menopause kayo, matutunaw din. Kaso lang yung aking mens ay active pa din. So ngayon, sabi niya, hayaan mo na muna. So that time, pinabayaan ko siya kasi hindi naman ako nag-worry dahil sabi nga matutunaw. Then, after a year, naging irregular po yung aking menstruation. Nung naging irregular siya, 3 months po ako hindi dinatnan. Then after a month, dinatnan na rin po ako. So sabi ko, nagulat ako, bakit yung aking menstruation na dating 7 days, ay naging 15 to 20 days na siya. So, parang sa pinakiramdaman ko muna, after a month, sabi ko magbabalik ako ng doktor, tapos sabi ko parang kakaiba, baka may hemorrhage ako dahil sa haba po ng aking regla. Then pumunta po ako ng medical clinic. Hindi na po ako bumalik dun sa AP kasi sabi ko para magkaroon ng comparison kung ano ba talaga yung nararamdaman ko. So pumunta po ako ng medical Antipolo, no? Sa medical Antipolo. So sabi ko, Doc, sumasakit po yung aking puson. Tapos sabi ko, yung menstruation ko na dating 7 days, naging 15. So ano kaya pong nangyayari? Ano po kaya? Sabi niya sa akin, sige, para malaman natin yung nangyayari, para malaman natin, so proceed tayo for vaginal ultrasound. So ang sabi naman ng doktor sa akin, sabi ko, sige, Doc. Pero sabi ko yung menstruation ko, bakit ganun? So sabi niya, nung makuha ko yung result, sabi niya, Mami, meron pala kayong mayuma. So sabi ko, okay daw, may mayuma po talaga ako. Sabi ko, dati kong mayuma po, 0.45. Pero sabi niya ngayon, malaki na. Nagiging 1.25. Sabi ko, nag-active. Kasi sabi nga, di ba matutunaw, so active na yung aking menstruation.
So sabi ko, Doc, sabi niya, bibigyan kita ng gamot para tumipang patigil muna ng regla mo. So binigyan po niya ako ng gamot na, sabi niya, ititik ko daw siya ng 3 times a day, 1,000 mg for 3 times a day. So sabi niya, pag wasa ininom mo ito, kailangan may laman ng tiyan mo kasi matapang. So uminom po ako ng gabi, kinabukasan ba, okay lang naman kasi, kumbaga natulog ako. Kinabukasan, pag-take ko po ng isa pa, para ako nahilo. Kasi 1,000 mg yung dosage ng gamot, so hindi kaya ng katawan ko. Yun after lunch, uminom ulit ako. Naku, para na akong lasing. Kasi trabaho ko that time. So naglalakad ako, para ako pang nalulubak. Sabi ko, ano kayo nangyari sa akin? So uminom ulit ako, din pinakiramdaman ko, bumalik ulit ako ng doktor. Sabi ko, Dok, bakit ako nahilo? Hindi kaya ng katawan ko yung gamot. Pwede mo bang palitan? Sabi niya, sige, gawin nyo na lang na 2 times a day. So, ginawa ko naman, ininom ko siya, pero sabi ko, paano yung regla ko? Sabi niya, sige, pakiramdaman mo, kasi pag hindi siya tumigil, proceed tayo by operation. So, sabi niya, maghanda ka. So, naisip ko, operation? Sabi ko, operahan ako. Sabi ko na gano'n sa kanya, sabi ko, hindi, ayaw ko, kasi nga, ayaw ko nang hiwain. Tapos na tayo, sabi ko, kung operahan ako, yung iniisip ko naman yung bills ko, paano ako makapagbayad ng bills? Kasi syempre madami akong utang. Di ba, ganun talaga. So, hindi pwede, sabi ko ng gano'n. Naalala ko po yung aking angel mentor na si Mentor Emenda. Kasi pinaresetahan po niya ako ng barley. So that time, hindi ako interesado kasi healthy pa ako, kaya sabi ko ayaw ko. Pero nung time na may health concern na ako, binalikan ko siya. December 29, 2022, tumawag ako sa kanya. Sabi ko, ayan po yung time na yun na nag-picture namin. Sabi ko, ate, sabi ko yung barley, di ba nakakatunaw ng mayuma? Sabi niya, oo, kasi mayroon na kaming testimony niyan. Then sabi ko, pwede pang pabili ng 3 box. Hindi po pumayag yung aking angel mentor na bibili lang ako ng 3 box. Kasi sabi niya, pag once na naubos ko, baka tumigil akong pag-inom. Sabi niya sa akin, bumili ka na ng silver package ako sa akin eh. 16,800, 17 box yun. So pag once na maubos mo yung pag-inom, pwede ka na magpa-ultrasound. So sabi ko, pwede naman. Sabi, so, yung time na yun, hindi ako na mamahalan na kasi siyempre mayroon akong health concern. Di nag-take ako ng barley. Ayan po yung nakita kami ng SM Taytay pala nung hinati niya sa akin yung barley. Ano yan, December 30, 2022. And then sabi niya sa akin, uminom ka na kaagad. Then tong time na yun, ng gabi, uminom po ako ng barley na. Next. Then yun po yung pag-inom ko ng barley, 3 times a day po yan. Then yung time na uminom na ako ng barley ng gabi, then kinabukasan uminom din ulit ako, may naramdaman ako kakaiba sa katawan ko. Sabi ko, abang ganda ng barley. Parang hindi na ako patang-pata, kasi siyempre sa trabaho ko, 8 oras, 12 hours, talagang asin nakakapagod. So, after ko pag-inom ko ng barley na at 3 times a day, nung time na ng 3 days, after ko pag-inom ng 3 days, sabi ko, tumigil yung menstruation ko. Sabi ko, aba, salamat, thank you Lord. Tumigil yung menstruation ko. Then tuloy-tuloy lang din po ang pag-inom ko ng barley. Sa loob po ng 3 months, na-excite po ako kasi yung dati kong menstruation na 15 days, naging 7 days na talaga, naging normal na. Wow. So ngayon, bumalik ako sa doktor. Then, na-ultrasound ulit ako, sabi ni doktor, sabi niya sa akin, ultrasound ulit tayo, mami. Then, nung time na yun, March 12. March 18, 2023, pumunta ulit ako ng doktor, ng Medical City. So, nung in-ultrasound ako, sabi niya, mami, congratulations. Sabi niya, yung mayumang 16, naging 2 na lang at super nipis na. So, sabi ko, Lord, thank you. Sabi ko na ganun sa kanya. So, napakagaling talaga ng barley natin, So, tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ko ng barley. Ginawa ko 2 times a day na lang. So, ngayon, nung pag-inom ko ng barley, na-excite talaga ako kasi makita ko yung result. Sabi ko, thank you Lord, hindi ako ma-opera. So, natulungan talaga ako. Then, tuloy-tuloy po, nag-inom ako ng barley ng 2 times a day. Then, noong September 2, 2023, yun yung nagpa-ultrasound ako. Andi na sabi ng doktor, wala na po akong mayuma. Kasi wala na po. Totoo naman talaga. At saka, hindi ko pala nabanggit, nung uminom ako ng barley, alam niyo kung ba, yung pag-inom ko ng barley, yung bumabagsak yung maitim na dugo ng buong buo. Kasi may something siyang bad na amoy.
Basta din talagang buong-buo na parang atay ng manok na sobrang itim. Talagang as in, bawat ihi ko, bawat kilos ko, yung bubong tugo, yun sabi ko nga, bakit kaya ako nag-comments ng ganito? Sabi naman ng Angel Mentor po, sabi niya kasi tinutunaw ng barley yung iyong mayuma. Kaya pag inilalabas niya, kaya yun pala yun na talagang kasi magaling talaga yung barley natin. Then, so, sobrang excited ko kasi yung aking mayuma ay wala na. So, ibig sabihin, hindi na ako operahan. So, natuwa ko, kinuha ko yung aking result ng ultrasound, pinicturean ko yung before and then yung after. And then, ipinost ko po sa FB. Sobrang tuwa ko po kasi, nung gabi na ipinost ko, kinabukasan ng daming inquiries. Ang daming umorder ng barley. So, yun that time, nakakabinta po ako ng 20 bucks to 50 bucks. Come on. Then, yung aking PIN po sunod-sunod. Ang dami nag-inquiries ako sa Malalamog. So ngayon, ayan po, nakikita nyo naman, nakuha ko na yung aking 3 times Dignify. And then mag-check-in na rin po tayo weekly. Nang tayo po yan sa barley. At saka ang nakakatuwa po talaga, kasi that time, baon ako sa utang. So ngayon yung aking financial, okay na po. Wow! Hindi na po, wala na po. Hindi ibig sabihin, mas okay na noon, at mas okay na ngayon kaysa noon kasi dati naubusan lagi yung wallet ko ng pera, di ba? Pero ngayon, lagi nang may laman ng wallet ko. So, ayun nga, sabi ko nga sa anak ko, sabi niya, pag hinihingan ako ng anak ko ng pera, itinatago ko yung wallet ko kasi walang laman. Kasi nakakaya sa anak ko, di ba? Pag iba hiningi, hindi mo maibigay. Pero ngayon, pag humingi ang anak ko ng tama, pahing baon. Sabi ko sa anak, kumuha ka na lang yan sa wallet. So, sabi naman ng anak ko, Mama, ang dami mong pera. Siyempre, anak ko, business na tayo ngayon. So, ngayon, yung kumbaga, yung gusto ng anak ko na ibibigay ko na. So, thank you, Lord, dahil po sa barley, maayos na yung financial ko, din maayos na rin yung health concern ko. So, thank you, Lord. And then, hindi lang din naman ako natulungan ng barley. Kasi meron din naman po akong friend na si Ruby. Dati ko po siyang kasama sa supervisor din po siya sa garments. Kasama ko din po siya. Nagkaroon siya ng colon cancer. Tingnan niyo naman po yung bituka niya, bulok-bulok na siya. Ang sabi ng doktor sa kanya, 10% na lang yung buhay niya, hindi na siya makalabas ng hospital ng buhay. Meron nung tayo sa barley, nung nakita niya akong nag-post ng barley sa FB, na-umorder siya ng 1 box lang. Pinadala ko sa kanya sa Pinida Hospital, sa Pasig. Binubong pa ng doktor yung kanyang puwet. Alam niyo ba, hindi talaga siya lumalabas. 15 days siyang coma. Kasi nga, ang laki na po ng tiyan niya, din siyempre mahilab, masakit. Pero nagtimpla lang yung mama niya ng 1 sachet. Ininom niya. In 15 minutes, humilab na yung tiyan niya at inilabas na yung pupo niyang bulok na. Alam niyo ba kung mayang nailabas niya? 3 pitchel na pupo, na bulok-bulok na, nagdugo-dugo na. And then ihin na 1 pitchel. Nung tatay ngayon na inilabas niya na lahat, nakatulog siya ng 4 hours. Kasi syempre, di ba, pag hindi tayo nakapupo, masakit ang tiyan. Pero nung time na nakainom siya, nakatulog na siya ng maayos. Then nung kinabukasan, in-x-ray siya ng doktor. Ang sabi ng doktor sa kanya, bakit Ruby, sabi niya yung bituka naka-align na? Hindi na siya nakalutang. Kasi syempre, 4 na bitsin ba naman yung lumabas. Then nung time na kinabukasan ulit uminom siya, sabi ng doktor, uminom naman siya ng barley, pero hindi niya sinasabi sa doktor na nagpa-barley siya. Nung pag-inom niya, kinabukasan niya, nag-x-ray ulit siya. Ang sabi ng doktor sa kanya, Ruby, congratulations na mo, naka-align na yung bituka mo talaga. So, thank you Lord, di ba ang galing? So, ngayon si Ruby, buhay na buhay. Ang sabi ng doktor, hindi na makalabas ng ospital na buhay. Pero ngayon si Ruby, buhay na buhay. Ang ganda na ni Ruby. Nasa Rockwood na siya isang supervisor. Diba? Thank you Lord talaga. Dahil sa ating product, madami po tayo natulungan na may health concern. So, tuloy-tuloy lang po yung ating pag-share ng ating mga product para po makatulong tayo sa mga tao may health concern. And then, sa health at saka sa financial po. So, yun lang po mga mentor. Thank you po. I'm Arlene Custoy and I am worldwide.